Hello everyone! Merry Christmas! Ngayon may karapatan na talaga tayo to shout to the whole world na Paskong Pasko na talaga. At dahil Christmas, meron kaming pamaskong handog sa inyong lahat sa ating 20% programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Dahil ang bisita natin ngayon ay walang iba kung hindi si former Ambassador Tita De Villa. Palakpak naman dyan. At syempre, hindi mawawala ang ating traditional afternoon teacup. Kasama natin si Ambassador na iinom ng mainit na tsaa ngayong Christmas afternoon. Halina kayo lahat uminom. Na speechless tayo lahat dahil sanay kayo na ako ang kasama ninyo. Pero ngayon, walang iba talaga kundi si Ambassador Tita. Minsan, halo-halo ako, tita-tita ang aking mga tawag sa kanya. So, Ambassador, greet naman natin ang ating mga audience ng isang maligayang Pasko. Talagang maligayang Pasko tayo ngayon. Lahat kayo, yung 20%, gagawin nating 100%. Si Jesus to fill you 100%. Merry Christmas! Let us praise the Lord! And give Him thanks! So kita ninyo every Monday ang tiyaga-tiyaga ninyo na manood. At hindi lang naman yan pagtsatsaga, kundi pagmamahal. At ngayon ito ang dahilan bakit tayo nagmamahal at ang tunay na dahilan kung bakit may ngiti ang ating mga mukha kahit tumatanda na tayo. Pero hindi bale, yung Christmas celebration naman natin, di ba Ambassador, talaga matanda na ang Christmas celebration, no? Gains, alam mo, sabi sa akin, kasi ngayon, ang dami-daming beauty products, lalo na yung Korean products. Yes. Gumaganda daw, kumikinis ang balat, bumabata. Pero the best pambata is to always smile. Wow. Kasi umaakyat lahat yung muscle ng mukha mo pag tumawa ka. Ambassador, sabi nila pagka daw ladies, hindi dapat tinatanong na age di ba? Ikaw ba, meron ka bang age reveal? Ay, oo, I don't mind. Kasi when I tell my age and still I am up and about, wow, that's a blessing from God. I have earned all those years. So dito lang sa 20% ang programang Puno ng Puso, may age reveal si Ambassador Tita sa atin. 85 ako last October 21. Wow! And I'm so happy for all those 85 years have been wonderful gifts of the Lord. 85 years. Let us praise the Lord. So yan ang challenge sa atin ngayong Christmas kung ganyan pa rin tayo kaganda. Pagdating natin ng 85. So sinabi na agad ni Ambassador kung ano yung secret niya kung bakit looking young all the time. Pero meron ka ring beauty regimen? May we ask? Meron din ba? May mga routine ba? Oo, kasi kailangan you have to help yourself also, no? Hindi mo pababayaan. Of course, yung paglilinis ng mukha mo, yung ganyan. At saka, siyempre naglalagay ka pa rin ng mga moisturizing cream. Pero hindi naman yung parang your life depends on it or your face depends on it, no? You just help nature. Kasi Ambassador, ngayon, nagpakahirap yung mga lolos and lolas, titos and titas na buuin ang simbang gabi. Di syempre, pag napupuyat po, kasama yan sa pag-add ng wrinkles sa mga noo. Pero pag simbang gabi, sa tingin nyo ba, nakaka-add ba yan ng stress sa mukha natin? Hindi, nakaka-add nga ng peaceful aura. Alam mo, nakakatuwa yan, Gains, kasi yung aking derma, unofficial derma, yung apo ko. Wow! Yung apo ko who is studying medicine, si Sofia. Naku, yun na naglilista. Mamita ang tawag sa akin. This is what you do in the morning, this is what you do in the evening. At minomonitor ako. Kaya yun ang ganda pag yung mga seniors, yung mga lolo at lola, kamukha ko, maganda yung communication mo sa apo mo. Yes. Di ba? So it works wonders Yes. lalo na sa beauty kasi talab na talab talaga kay Ambassador Tita. Pero nabanggit niyo po yung mga Korean products. Ngayon na lang naman nauso yan. Yes, talaga. Nung mga panahon na bata pa kayo, wala pang Korean products Wala pa. Ay, talaga naman kanga ni Pope, hindi ba, yung cultural change.
part of the change yun eh. Kasi life is a constant change. Nung araw, wala namang ganun eh. Maghugas ka lang ng mukha mo, no? Okay Oo, na. okay na. So imagine ha, nakita ninyo yung culturality and interculturality. Kayang-kaya mag-quote ni Ambassador Tita kay Pope Francis. Bakit? Kasi during her younger days, talagang nag-serve talaga siya sa mga naunang Pope. Tama ba, Ambassador? Ay, talaga. Naku, si Pope John Paul II, saint na ngayon, ano? Yes. Tawag sa akin ng mga anak ko, kay mga kaibigan ko, walking relic ako. Kasi hinalikan ako noon eh. Oo, tsaka laging hawak yung kamay ko. Paano ba naman hindi ka magsisikap na, maging mabait, maging mabuti, at kamukha niya, maging iba yung spreading good news. So Ambassador, talking about Saint Pope John Paul II, twice siya nagpunta sa Philippines. Yes, yes. So twice mo rin siya na-serve dito sa Pilipinas. Twice. Yung una nga pagpunta niya, naku, batang-bata pa ako noon, pero mother butler ako eh. Yung mother butler kami, nag-aayos lahat, nag-misa siya sa yung talagang close contact ko. Of course, sa Luneta. Sa Luneta, naalala ko pa noon eh. Buhay pa si Archbishop Casas. Siya yung head ng liturgy So namin. gano'n nakatagal yun. Oo, gano'n katagal. Hindi ba noon uso yung mga, Miniskirt. Miniskirt. Pag nag-a-attend ako ng meeting, naka-miniskirt. Noon magsaserve kami sa Luneta, ay sabi niya, Tita, babalutin kita ng kumot kasi hindi pwedeng makita yan ng ganyan. Ganda pa naman at ang puti ng legs. Kaya eye-catching Pero talaga. nakakatuwa nun, alam mo, kasi yun, nung nagmisa siya doon, di ba yung mga, San Lorenzo Ruiz Yes beatification, ang mga ordinanday na Filipino doon, yung mga magiging pare, Yes doon po. inordain. Yes po. Yung dala niyang mga kasulya, yung mga, ang hahaba, kasi Roman, European size eh. Ang Doon liliit kami natin. nagtatahi, naglulupit talaga. Ineko na namin, running stitch na lang kasi para madali lang at hindi nakakaladkad yung dumi ng mga seminarista natin na magiging pare. Yun yung mga experiences ko. So, pero Ambassador, may naalala ka kung sino yung mga pari na yon na super blessed na na-ordain sila during that time? ay basta hindi ko masyado naalala, pero naalala ko si Sok. Si Archbishop Sok. Now Archbishop Sok. Hindi siya na-ordain noon, pero siya yung mga, ang tawag mo, yung head, kasi mataas eh. Kasama ni Father Monsignor, namatay na Sanchez, Mario Sanchez. Opo. Silang dalawa yung head na nagdaganan doon. Okay. Awang-awa ako dyan sa dalawang yan, kasi ang init ng araw, pag nagpa-practice kami sa Luneta, pawis na pawis. Tapos si Father Carlos, siya yung head ng liturgy eh. Pag makasigaw, madidinig mo hanggang doon sa pier. Pero I guess it has to be like that, yung Yes. discipline, Pero ako doon, kay Sok, gusto ko nang punasan yung pawis eh. Dahil napakabait niya si Sok. Napakabait. So, ang dami pong blessing. First visit pa lang yon ni Pope John Paul II. And I believe it is in 1981. Yes, 1981. So, imagine ho, lolos and lolas, hindi pa kayo titos and titas noon. Batang-bata pa kayo. Pero itong kinukwento, ang magandang kwentuhan na ito, hindi pa po siya ambassador noon. Di pa. Talagang ang Di role pa. niya is servant Atchay. of the church. Yeah, Atchay. Kasi At Mother Butler, kanyang term Atchay yun eh. ha, Atchay. kanyang term yun. Yeah. So, ang bigat naman nung term. Ay, hindi. Atchay talaga. You give honor to the to that position. Kasi sabi ko nga sa mga Mother Butler ko, Atchay nga tayo. Pero Atchay tayo ng Panginoon ng langit at lupa. At yung simbahan tayo nagpe-prepare ng mga vestments and all. Kay John Paul II, naalala ko, doon sa Quezon City, nakalimutan magdala ng ano ba yan? Yung cruets. So, malapit lang ang bahay ko noon sa Gilmore. Pinatakbo ko yung driver ko. Takbo ka sa bahay. Sabi ko, kunin mo yung, alam na nung girl ko, kunin yung blue and white ng mother-in-law ko na merong, yung lalagyan ba ng patis at toyo. Na collection yan. Collection. Yun ang pinadala. Yun ang ginamit niya. Wow, Oo. di precious na precious po Oo, ngayon talaga, yun. talaga. Naibalik ho ba sa inyo? Dinala. Oo. Nung naging ambassador ako, sabi ko kay Monsignor Marini, kasi siyang head ng liturgy, can I get back? Sabi niya, no, Indian givers here.
So documented na Yes, kasi yes. yon. So Oo. it's truly an honor. Imagine, laging hindi lang siya atchay, no? Para sa Eucharistia, Girl Scout pa. Oo, Kasi you have to be ready all the time. Pag may Kailangan. kailangan, talagang mabilis mag-isip ang isang ambassador, tita. Pag servant ka kasi, Gaines, kailangan alert ka sa needs at kailangan creative ka din. Huwag kang madaling malilito. Presence of mind. Presence of mind. Kailangan pag servant ka, ganun eh. Lalo na kung pinagsisilbihan mo, Panginoon, at saka kailangan lahat ng ginagamit at yung mga kilos, eh hindi lang dahil sa ginagawa mong tungkulin mo, pero para din nakaka-attract ng mga tao. Tama. Hindi sa sarili mo, ha? Kundi dun sa liturhiya. Na-attract sila na kung ganda. Ang ganda. Kaya they are moved to pray. Di ba? Ganon din yung pagbabahagi sa Panginoon eh. So alam nyo, si Ambassador talaga, pag titingnan nyo siya talaga ng face to face, talagang exuding with grace. Kaya yan yung mga sinasabi niya po, ginawa niya talaga yan all her life. Yung mga nakakataranta ng mga situations, nandun siya right at the middle of it, pero with smile. Naka-poise pa yan with talagang maayos na maayos ang lahat. Simply because yun pala ang sikreto niya. We have to draw people back to Christ. O kung nararatel nga naman tayo. Katulad ngayon, Christmas Day Hello, hello, hello everyone. Dapat walang stress, dapat walang pressure. At gusto kong balikan dahil matagal naging Mother Butlers Guild, Oo, ganun ba yun? MBG. So ngayon po, address natin, ang daming nagtatrabaho pa rin sa parokya dahil Christmas Day, ang daming misa, dami. at lahat yan na mga high masses pa yung Yes, isi-serve nila. Kindly address them, tita. Ay, mga mother butlers kong minamahal, nagpapasalamat ako sa inyo for your faithfulness to the Lord. And always, yung ating yung ating katangian is humility, love, and joy. Kasi yun ang mga gusto ng Panginoon at yun din ang ating natututunan sa Kanya. Yung joy gains, kasi hindi ba, if you have the Lord, complete joy siya. Kaya hindi rin pwede kung hindi complete joy ka, hindi ba? Kung talagang feel na feel mo yung ginagawa mo. Kaya yung mga mother butlers ko, kahit nung pandemic, naalala ko yung isa tumawag sa akin, Sister Tita Ikanya, lungkot na lungkot ako. Bakit ka nalulungkot? Kasi senior kami sinaran, kuinarantin. Yes. At yun daw sa barangay nila, sa probinsya, nagbabantay talaga doon sa mga lugar ng senior na maglalabas. Kaya alam mo ginawa niya, nakakatuwa, nagiging creative ka talaga pag yung desire mo to serve the Lord. Ang ginawa niya, tinitignan niya kung kailan, anong oras dumarating yung mga tanod nung nagbabantay. She woke up at 3 o'clock, wala pang tao. Dahan-dahan siyang lumipat at doon siya sa likod ng simbahan nagdaan. Oh. Oo. At nung pumasok siya, madilim. Nung binuksan niya isang ilaw, naku, nalungkot daw siya. Kasi inaagiw yung banda ng altar. Kaya kung ano man yung dala niya, pinunasan niya agad. Oo. Pag yun yung nakasanayan mo Yes, Kasi yes. nilagi kong sinasabi sa kanila, mga mother butlers ko, alam nyo yan ha, alam nyo yan. Masama, ayaw na ayaw ng Panginoon yung agiw. Kasi para din yun yung kaluluwa mo Yes. 'Di ba? Pag maraming agiw, ibig sabihin hindi mo makikita ang Panginoon doon, 'di ba? Kaya nilinis daw niya agad 'yon. At natuwa naman siya kasi noon ang mga pare they say mass alone, 'di ba? Eh nung nagmisa daw yung pare niya ng mga 5:30 ata, sabi daw sa kanya, "Oh, halika. Oo, ikaw mag-serve para nandiyan ka naman. Tama, Wala tama. nakakakita." Tama. So imagine po bawal ang cobwebs. So ngayong Pasko, sigurado ang mga mata ay umiikot-ikot sa bahay dahil dyan mai-inspect talaga. Imagine yung kinukwento sa atin ni Ambassador, she had to find her way para lang magampanan niya yung Yeah. role. Kasi iniingatan pati yung bahay ng Diyos, hindi lang yung misa mismo, not only the sacrament, kundi may preparation po yan at yan ang hindi natin nakikita. And I guess with Ambassador here today, hindi nakikita ng mata lahat yung kanyang mga ginagawa.
and yet, yung joy that is within, hindi kayang i-contain. Kaya nahahawa niya tayo, nahahawa niya yung multitudes of the MBGs, na ngayon kahit Pasko, wala dun sa bahay, nandun pa rin sa simbahan at tumutulong, making sure na with dignity and honor ang mga misa na ating sineselebrate. So, Ambassador, nabanggit mo nga, paano yan nung na-quarantine ka rin ba? Na-isolate ka din ba? Na-lockdown ka ba? What was your experience during that time? O, siyempre, senior lockdown ka. Pero alam mo, ang bentahan ng kotse, na ang tawag mo yun, yung merong shaded, yung, hindi Tint. nakikita ka, Tint. tinted. Ay, nakaka-escape ako. Oh. Oo. Kasi pag yung tint, bababa akong gano'n. Hindi naman nakikita sa harap kasi, hindi, di ba? Oo. Nakakapunta ako sa simbahan. Oo. Kita nyo, Girl Scout talaga. Talagang kailangan mag-isip ka ng ways and means At saka, itong mga mother butler ko na I'm sure, mga senior, nakikinig sa programa mong 20%. Yes. Sinasabi ko sa kanila, you have to be conscious that the house of God, yun ating territory, di ba? Household helpers tayo ng Panginoon. Pero the house of God is also present in your pare, in your kapwa, no? Kaya kailangan kung ganong ka pag-iingat mo sa bahay ng Panginoon, sa simbahan mo, ganun din ang pag-iingat mo sa bahay ng Panginoon sa kapwa mo. Ibig sabihin that you will respect and you will love your kapwa and do your best na maangat din siya towards the Lord. And another house of God, sabi ko ngayon, alam ng mga mother butlers ko yan, the third house of God na kailangan pag-ingatan nyo, the house of God in your heart. Kasi nandun siya, temple tayo, hindi ba? Kaya kailangan din yung puso nyo, walang agiw. Walang agiw, ha? Kasi kung may agiw, hindi nyo makikitang maliwanag. Ika nga, blessed are the clean of heart, for they shall see God. Hindi mo makita ang Panginoon. Makikita nyo, puro yung mga kamunduhan, Yes. o yung sarili mo, titignan mo sa salamin, yun ang makikita mo. Pero kailangan walang agiw yung temple of God in your heart. So, Ambassador, hindi pa huli ang lahat, ano? Kahit naging busy-busy ang mga lolos and lolas, titos and titas, dahil everyday party yan. Kahit everyday nagsisimbang gabi, left and right ang mga Christmas parties ng mga seniors. Mas may time kasi sila to attend. Pero sinabi ni Ambassador, yung puso, paano ho ba yan? Hindi pa natatapos ang simbang gabi. Kasi normally, pag nagsisimba po tayo, I'm sure na-observe mo ito, Ambassador, na pagka 26 ng umaga sa misa, Wala nang tao. itsura. Ano po ang itsura? Wala nang tao. Wala nang tao. Hindi Di ba dapat napakasad yun. talaga doon? Oo, Ano? oo. Siyempre, hindi man tayo righteous. Kaya lang, di ba, biglang ramdam mo talaga yung kalungkutan ng December 26 ng umaga. Kasi para talagang sabi mo, may hangover lang ba ang mga tao? At wala. Pero parang ganun po ang nangyayari. Oo, Would you pero- like to address? Ang kwang ko naman doon, no, lalo na yung mga senior, kasi tayo ngayong Pasko, puro celebration, Yes. hindi ba? Yung pamilya, hindi yung Noche Buena na the 24th, then tuloy-tuloy sa Pasko ng family day talaga yun eh. Tsaka, naalala ko nung maliliit kami, o yung maliliit yung mga anak ko, pupunta sa mga ninong at ninang nila, di ba? Kaya sa 26, parang rest day, no? Ako naman, I don't look at it as a kalungkutan Okay. or an emptiness, no? Ito naman, sabi ko nga, na-understand naman ni God eh. Understanding si God eh. Yes. Di ba? Basta wag mo lang kakalimutan na ito, celebration pa rin, hindi yung tayo-tayo. Ang sineselebrate natin, birthday ni Jesus. Na, ngayon, Amen. birthday Amen. ni Jesus. Yes. Minsan nakakalimutan yun eh. Yes. Oh, di ba? Kasi puro gift-giving to Yes. each other. Abalang-abala sa Oo. handaan. Pero nakakalimutan na ang Panginoon, ito yung piyesta niya. Kaya, even the day after, kahit na saan ka man, kahit anong nagpapahinga ka o ano, always say in your heart, Jesus, Jesus, I'm so happy that you are still here, that it's still your birthday that I'm celebrating. Yung consciousness mo, it does not mean lang presence eh. It is your consciousness, mind, heart, soul, and everything that you are aware
it is God. It is Jesus, always Jesus. So beautiful ha. Ibig sabihin, ang haba talaga ng Christmas natin. Kaya alam sa mga Filipinos kasi, Ambassador, di ba, yung Pasko natin, September, nagsimula na, kakakanta natin, di ba? Pero do not forget, ngayon as a reminder, be conscious. Talaga mag-effort po tayo, titos and titas, lolos and lolas, that December 26, Pasko pa, kaya meron pa ho sa church natin tinatawag na Christmas Octave. Yes. Kaya yung ramdam na ramdam pa rin natin, even without the gifts anymore, even without the handa, or kahit ikaw na lang ngayon, pero yung presence ni Jesus dapat nasa atin. At ang ganda nung sinabi kanina ni Ambassador, kailangan makita din natin and make sure na makita sa mga pare, no, na yung presensya ng Panginoon. At yun yung mga panahong hindi na busy ang mga pare. Siguro doon natin sila talaga mabibigyan ng atensyon at masasabi natin sa kanila, maligaya po ang Pasko. Oo, kasi kawawa din naman yung mga pare, pagod na pagod yan eh. Yes. Pagod na pagod the whole season na gano'n, ano? Kaya rest din sila. Pero yun, kami sa Mother Butler Gaines, alam mo, meron kami special prayer that we say every day, and especially during our meetings, ano, meron kami special prayer for bishop and priest na sayang, hindi ko alam, nadala ko sana na I wrote, and then all of the Mother Butlers say this during our meetings, and I encourage them to say it every day. Kasi ang mga Mother Butler, we work so close with our priests eh. Nakikita namin yung kanilang hinagpis, yung kanilang kapaguran, yung kanila ring katuwaan, at yung mga temptations then around them, ano? Kaya talagang part of our regimen is to pray for them. To pray for them. Talagang inaanyayahan ko din lahat ng mga seniors, no? Yes. Nanonood ngayon sa 20%. Yung 20% na hinihingi yung discount, gawin nyo din 20% of your day ay ipagdasal nyo ang mga pare ninyo, mga paring bago, yung mga paring tumatanda, yung paring matatanda, at yung paring may mga sakit, in not only physically, but spiritually as well. No? Kasi kung wala ang mga pare, sino magdadala kay Jesus down to the altar? Yes, Diba? I Kaya agree. kailangan very grateful tayo sa mga pare. Nasabi ko nga sa mga Mother Butler ko, huwag kayong magtatampo. Kung minsan hindi kayo napapasalamatan ng mga pare ninyo, kaya hindi kayo napapansin. Yes. Huwag kayong magtatampo. Kasi si Jesus sees everything. God knows. Kung hindi man nakita ng pare nyo, ang Diyos nakikita. Kaya huwag na kayong magtatampo. So tingnan nyo, lolos and lolas, titos and titas, talagang pag si Ambassador nagsalita, you cannot say no. So tingnan nyo kung paano niya kayo ini-invite magdasal for the priests. 20% lang ang hinihingi niya. Tayo, ang hilig-hilig natin, yung mga may 20% card na sa inyo, di ba? Ang tawag nyo nga, privilege card. Yung iba nahihiya kasi, no, pagka nasa mahamahaling establishmento, no? So, hindi 20% ang tawag, privilege card. Ganun ba? Yes. Tapos, tignan nyo, alam na alam ko ho, kasi yung aking asawa ay senior Si na. Noel. Senior na po yan, hindi na mapapagkaila. So, pag sasabihin ng waiter, isa lang po. So, parang yung ikalawa, iniintay. Matagal pa, coming soon. Pero ako muna mag-entertain sa inyo. So, tingnan nyo ha, ang ganda. Humihingi tayo ng discount card, pero tayo, discount din yung hinihingi ng Diyos na prayers. Yeah. No? Konti lang, just a portion, hindi nga the entire thing eh. So, maganda pala. Meron ka po bang favorite line dun sa mga prayers na dinadasal ninyo everyday for the priest? Kasi ang ako namin yun doon na that they may always find joy in being your priest forever. And that they may always find it a gift or a blessing to bring others to you. But that the others whom they are close to are not theirs, but yours. Kasi para huwag makalimutan ng mga kaparian natin na yung mga nagmamahal sa kanila, yung mga tumutulong sa kanila, yung mga kinakatuwaan din nila, hindi kanila. Hindi ever kanila. They are the Lord's. They are the Lord's. And yung mga yon, binigay sa kanila, pinagkaloob sa kanila ng Panginoon para dalhin sa Kanya.
makakalimutan ng tao din yon. Yung mga mother butlers ko, sinasabi ko din yon. Hoy, kayo ha, hindi kayo porkit malapit sa pare o mahal ng pare ang mother butler, na akala nyo yung mga pari possession nyo na. Hindi ha, hindi. And always, whenever you go to the rectory o yung, kasi ang mother butlers minsan pati lalo na sa probinsya sila naglilinis ng mga kwarto, sila naglalaban ng mga pare. Yeah, but don't think that because of that kuha nyo na, possession nyo na yung pare. Never. Right. And never be Right. an occasion for sin to the Amen. priest. Tama, Kaya tama. kung papasok kayo, maglilinis kayo ng kwarto, go 2 by 2. Better still, 5 kayo. Tama, Para ganon, hindi nag-iisa. Never alone, never single. Never alone. Never alone. So Ambassador, I'm sure tong ating mga followers gustong malaman dahil talagang sinasabi mo nagsiserve talaga no? Physical talaga. As in, Physical, kayo presence, talaga yung naranasan niyo talaga mag-laundry lalaba, talaga. Lalaba. Alam mo, Gaines, nakakatuwa yung, ano ba yun? 6 na yung anak ko, 6 na. Kasi 6 anak ko eh. Pero yung 2 lalaki yun ang huli. Alam mo yung mga anak kong lalaki, Teneo medyo mayabang. Ako talaga. Yung anak ko nung nasa grade 3, yung eldest boy ko, nasa grade 3, pinagmamalaki niya sa mga kaklase niya, you know, my mommy is president of such a big organization. At ang tagal-tagal ng presidente, talo pa yung dating presidente nung araw, sabi niya. Ngayon, sa simbahan, sabi niya, minsan, madalas kasi yung mga kaibigan ng mga anak ko, I would rather they come at home, they play at home, no? So, nagpupunta ron, maglalaro sila. Ang bahay namin laging malapit sa simbahan eh. Sabi nung anak ko, si Bitri, Dad, we want to go to, yung sa Carnival sa Quezon City, kasi bago. Sige, sabi niya, but you tell your mama first, she's in the church, there's a meeting. Sabi naman nung anak ko, oh, you want to come with me? You see, my mama is big, she's a meeting. Pagpasok nila, huling-huli, ako yung nakalukmok sa sahig, ha? Kinukudkud ko yung candle dripping sa sahig ng altar, yung sacristy, yung sanctuary. Kinukudkud ko. Sabi nung isang kaklase ni Bitri, wow, Bitri, ang mami mo pala, Achay. Dinig ko yun. Dinignan ko yung anak ko, ano sasabihin, ano? Oh, mabilis. Sabi ng anak ko, presidenta naman ng mga Achay. Very witty, You know, children can be very fast. But then that's it, no? Pag nakikita yun ng mga bata, pag bata ka pa rin, I mean, yung hinahuhubog sa ganon, nakikita nila yung paglilingkod sa Panginoon should be part of your life. Not just being a mother butler, but in any occasion, it should be part of your life. In fact, vocation natin yun eh. The call, the choosing God does for us is daily. Paulit-ulit, makulit ang Diyos eh. Kasi gusto rin niya madinig na yes, di ba? Oh. With Ambassador, with that note, no, napakaganda nung kanyang story. Matagal na yon, no? Kasi meron pang Fiesta Carnival siya na minimension. Hindi ko nga sinasabi kasi Oo nga, advertisement. Ang tagal-tagal na nun. Pero lumaki naman tayo na may ganun talaga, di ba? Yun lang, during that time, yun lang eh. Wala namang ibang ganun. All over the Philippines, wala. Doon lang meron during that time. But anyway, I was so touched by that story. Very simple story. But as I was listening to you, na-realize ko that this is truly the love story at Christmas. Yeah. Your son was so proud of you being a celebrity and all, di ba? And I think ganun din tayo eh. We are so proud of Jesus. We are so proud of God. Pero to realize, we are always getting everyday surprises. Why? Because akala natin we are the ones serving Him. But at the end of the day, we all realize from the bottom of our hearts, it was actually God who served us first through His Son, Jesus. So, nagulat syempre yung anak mo, pero hindi lang yan nagpatalo, di ba? Hindi. Pero nahulog din ang puso niya, I'm sure na, yung mami ko, ang daming maid sa bahay. Pero pagdating dito sa candle dripping, siya ang nagpapakahirap, pwede naman niyang tawagin, please.
pero ikaw mismo ang gumawa. So, I think that is the most beautiful message of Christmas. Naghahanap ng love story ang puso natin. But here it is, si Jesus at the manger. Pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. So, Ambassador, what is your Christmas message for us? Ngayon na nagsasalo-salo sa mga bahay, masaya, magkakasama ang lahat. Yun nga, ang akin lang lagi din sinapaalala ko sa mga bata, no? Ay, masayang-masaya tayo. Alalahanin natin ngayong Pasko kung kaninong kaarawan ang ating pinagdiriwang. Ha? Yung kaninong kaarawan ang nagtitipon-tipon sa atin bilang pamilya. At ang pamilya tinitipon din bilang pamilya ng Panginoon ay si Jesus. Si Jesus. Lagi naman si Jesus for everything. In life, in death, in joy, in pain, in hope, in anguish. Si Jesus. Jesus is there. And it's always Christmas. It's always Christmas kasi yung kanyang pagbibigay, yung kanyang mga biyaya, hindi natatapos sa Pasko. Araw-araw Pasko para sa atin lahat mula sa Panginoon kay Jesus. Maraming salamat, Ambassador Tita De Villa, na sa araw na ito, araw mismo ng Pasko, sinamahan niya tayo. At sana kayo rin sa inyong faithfulness, napakaganda nitong pagkakataon, nagkakapihan na kayo, nagdi-dessert na kayo, I'm sure, dahil kanina pa kayo nagkakainan. Pero ang pinakamagandang bread is the bread coming from God, kaya nga Bethlehem. At ngayon, hindi natin hahayaan palipasin ang araw na ito na hindi tayo pinamunuan sa panalangin ng Christmas prayer. So this is entitled Christmas Praise that will be prayed with us by Ambassador Tita De Villa. Alalahanin po natin, bago tayo mag-umpisa sa ating panalangin pampasko, na lagi po, we are always in the presence of God, His loving presence. So together, with all our heart, with all our mind, with all our strength and all our soul, let us pray our Christmas praise. Lord, Christmas is here. We praise you for the gift of family and friends, for blessing us with the precious time of togetherness, for the grace of abundance, the endless joys, and the laughter. We praise you for the gift of these great wonders, for the shining star of Bethlehem, for the angel's song of Gloria, and for the warm, warm night at the shepherd's field. We praise you for the loving womb of Mary and protective arms of Joseph, and most of all, for the baby's cry in the humble manger. For the greatest gift we have ever received, Emmanuel Jesus, God who is love, stay with us forever. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, Merry Christmas everyone! Pero sinabi ni Ambassador kanina, hindi pa tapos ang Pasko. Kaya we will see you again on Monday. At kasama pa rin natin for 2024, Ambassador Tita De Villa. We'll see you again! See you and such a joy. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Enjoy Christmas forever in your hearts. Amen! See you Monday!